Sa simula ng drama, sa unang eksena, ipinapakita sa atin ang ating lalaking bida na ang pangalan ay Mr. Blue, at sa propesyon, siya ang chief ng isang napakalaking kumpanya. At kung pag-uusapan ang kanyang mga hilig, kakaiba ang mga ito. Mahilig siya sa matitinding pakikipagsapalaran, at lalo na ang mga adventure na may kasamang matataas na lugar, nagbibigay iyon sa kanya ng matinding excitement. Kahit na maraming beses na muntik nang mawala ang kanyang buhay, habang ginagawa ito, hindi pa rin siya makalayo sa kanyang passion. Sa susunod na eksena, ipinapakita sa atin ang ating babaeng bida na ang pangalan ay Juan, at nakikita niya siya sa unang pagkakataon sa isang katulad na lugar nang pumunta siya roon para sa isang biyahe. Doon ay nakita niya itong bumababa gamit ang parachute, at ang kanyang cute at matamis na ngiti ay agad na nakakuha ng kanyang puso. Ngayon si Juan ay pumunta rin sa biyahe para mag-relax, ngunit habang gumagawa ng bungee jumping ay muntik na ring mawala ang kanyang buhay. Dito rin dumating si Mr. Blue, at nang makita niya na isang babae ang labis na natatakot na mukhang mas matanda sa kanya, sinimulan niya itong pakalmahin. Tumingin siya sa kanyang mga mata at binigyan siya ng matibay na kumpiyansa, at pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata at binigyan siya ng malakas na tulak. Pagkatapos noon, labis na nagulat ang kawawang si Juan. Sobrang natakot siya, at naisip niya na sinusubukan lang siyang patayin ng lalaking iyon. Pagkatapos niyang makaakyat, sinabi niya na gaganti siya ng husto sa kanya. Pero hindi alam ni Juan na si Mr. Blue ay hindi talaga natatakot sa taas. Para sa kanya, ang pagtulak ng ganoon ay isang bagay na magbibigay sa kanya ng matinding saya. At doon mismo, lubos siyang nag-enjoy. Samantala, pagkatapos nito, ipinapakita na may hawak si Juan na isang lasong kabute sa kanyang kamay na napansin ni Mr. Blue. At dito, iniligtas niya ang kanyang buhay. Isang beses pa habang nasa biyahe siya, nakatayo si Juan malapit sa isang mahalagang lugar, tinawag niya ang sarili niyang pangalan at sinabi sa sarili na kasama ka, mananatili akong masaya. Sinusubukan niyang gumawa ng paraan para makapag-relax, pero doon din mismo, nakita siya ni Mr. Blue. Dumating siya roon para kumuha ng mga larawan ng kalikasan. Kumuha siya ng isang cute na litrato niya. Sa gabi, habang sila ay nagkakamping, lumabas si Juan papunta sa gubat upang magbahagi ng isang bagay, ngunit hindi niya alam na makakaharap niya ang isang makamandag na ahas. Pero dito rin, para iligtas ang kanyang buhay, dumating si Mr. Blue, at muli niya siyang iniligtas at sinimulan siyang ihatid pabalik kasama niya. Pero habang nasa daan, nadapa siya at bumagsak ng padapa, at kasabay nito ay mailintan na kumapit malapit sa gilid ng kanyang ilong. Sa kabilang banda, dito rin siya tinulungan ni Mr. Blue. Sinabi niya sa kanya na iyon ay makamandag. Kaya kailangan mo agad ng gamutan. Binuhat niya siya at dinala sa sarili niyang kampo. Pinahiga niya siya sa loob ng kanyang tent, at pagkatapos ay sinabi na kailangan niyang alisin ito sa pamamagitan ng pagsipsip. Kung hindi, maaaring malagay sa panganib ang iyong buhay. Ngayon ay labis na nahihiya si Juan, at para pagaanin ang kanyang pakiramdam ay sinabi niya, tingnan mo, pareho lang tayong mga estranghero, at pagkatapos ng araw na ito ay hindi na rin tayo magkikita. Kaya huwag kang mag-alala, hindi mo kailangang mahiya. At pagkatapos noon, nilagyan din niya ito ng benda. Pagkatapos ng lahat ng iyon, umupo si Mr. Blue sa gilid at nag-isip na may kaklase siya noong bata pa siya na ang pangalan ay Lucky Juan. Baka ito rin ang parehong babae. Pagkatapos noon, hindi na sila nagkita muli at talagang nagpatuloy ang bawat isa sa kani-kanilang landas. Si Juan ay dati talagang nakatira sa ibang bansa at matapos ang maraming taon ay bumalik siya sa China. Ngayon ay nagsimula siyang pumunta sa bahay ng kanyang lola. Nasa kanya ang susi ng flat kaya pumasok siya sa loob. Pero sa unahan ay may isang lalaki na ang pangalan ay Jane. Ngayon ay nirentahan na niya ang apartment na iyon. Samantala, nang magkaharap sila, pareho silang nagulat nang makita ang isa't isa. Sinabi niya, tingnan mo, nirentahan na sa akin ang apartment na ito, kaya umalis ka na rito ngayon. Pero si Juan ay hindi madaling pumayag. Nang hindi siya pumayag agad, nagsimula siyang i-emotionally blackmail siya. Sinabi niya na wala siyang ibang kakilala rito, at kung dahil sa kanya ay may isang babae na mapipilitang manatili sa kalsada at mamatay, o may masamang mangyari sa kanya, habang buhay mo itong pagsisisihan. Hayaan mo na lang akong manatili rito ngayong gabi. Pagkatapos, parang galit na pusa, kinuha niya ang kanyang bag at tumakbo papasok sa kwarto. Medyo naawa rin si Jane sa kanya, at naisip niyang ayos lang na patuluyin siya roon ng isang gabi. Mukha naman siyang walang matakbuhan. Kinabukasan ng umaga, nang magising si Jane, nakita niya na nagbago na ang buong ayos ng bahay.
Inilabas ni Juan ang kanyang mga bagahe at inayos ang lugar, at sa maraming sulok ay makikita ang mga gamit ng babae na nakakalat, kaya lalo siyang nagalit. Binuksan niya ang bintana ng kwarto niya at nagsimulang babalaan siya na kung hindi ka lalabas dito ngayon, tatawag ako ng pulis. Sa kabilang banda, para ayusin ang usaping ito, pumunta sina Juan at Jane sa lola. Sinabi ng lola kay Juan na alam kong ito ang bahay mo noong bata ka. Doon nakaugnay ang mga alaala mo, pero ngayon ay naparentahan na ito. Aayusan na lang kita ng ibang matutuluyan. Pero sa totoo lang, hindi komportable si Juan na tumanggap ng pera mula sa kanyang lola. Sinabi niya na pakiusap, subukan na lang kahit paano na kumbinsihin ang lalaking ito, at kaibigan, magbabayad naman ako ng renta. Nirerespeto ni Jane ang lola, kaya pumayag siya at sinabi na sa bahay na ito ay ang mga patakaran niya ang masusunod, at papayagan lang niya itong manatili kung si Juan ang magbabayad ng lahat ng utility bills. Pagkatapos nito, naging masaya si Juan. Pagkalipas ng maraming taon, nakabalik siya sa kanyang bayan. Pumunta rin siya sa isang lugar at doon niya kinain ang paborito niyang candy noong bata pa siya. Pag-alis niya roon, dumating din si Mr. Blue at umupo kasama ang kanyang aso, at kinakain din niya ang parehong candy. Sa totoo lang, iyon ang parehong lugar kung saan nakakabit ang mga alaala ng pagkabata ni na Mr. Blue at Juan, at para sariwain ang mga alaala na iyon ay madalas pumunta roon si Mr. Blue. Pagkatapos nito, ipinakita sa atin ang isa pang karakter na ang pangalan ay Albert na dumating doon nitong mga araw na ito. At mayroon din siyang asawa roon na ka-video call niya. Pagkatapos nito, nagsimula siyang tumingin sa litrato ni Juan. Sa totoo lang, siya ang dating nobyo ni Juan. Ngayon ay pinatuloy ni Jane si Juan sa bahay, pero hindi niya alam kung gaano ito katipid. Halos hindi niya pinapagana ang heater sa bahay, pati ang geyser, para makatipid sa kuryente. Sinabi ni Jane na hindi ka pwedeng umasta na parang simpleng kasambahay, umasta ka bilang tunay na tenant at igalang mo ang kontrata natin. Samantala, pagkatapos makipagtalo kay Jane, nang magkaroon ng oras si Juan, nagsimula siyang balikan ang mga lumang alaala dahil nakatanggap siya ng mensahe mula kay Albert na bumalik na rin ito sa China. At pagkatapos ay ipinakita na sa totoo lang ay niloko ni Albert si Juan at iniwan siya para pakasalan ang isang mayamang babae. Sa susunod na eksena, pupunta si Juan sa isang lugar at sa isang hotel ay nakilala niya si Mr. He. Si Mr. He ay napakagwapo. Pagkakita sa kanya, naramdaman ni Juan na parang nakita na niya si Mr. He noon sa kanilang universidad. Galing siya sa finance department at mas nakatatanda niyang estudyante. Pero noong panahong iyon, nakasalamin si Juan at iba rin ang kanyang hairstyle, kaya hindi siya nakilala nito. Ngayon, sa hotel na ito, dumating si Mr. He para makipagkita kay Albert. At dito nakita rin ni Juan ang mga ito, at pagkakita kay Albert, labis na bumagsak ang kanyang mood. Samantala, dumating din ang isang pangatlong tao para makipagkita sa kanila, si Mr. Blue. Ngayon, sobrang sama na ng pakiramdam ni Juan, kaya para pakalmahin ang sarili, pumunta siya sa lugar ng aquarium para makita ang mga isda, at sa pagkakataong iyon, naroon din si Jane. Nagsimulang mang-asar si Juan kay Jane doon, at nang makita ang isang maliit na pagong, sinabi niya na ang mukha nito ay eksaktong katulad niya. Nakakita siya ng napakaraming pagkakapareho sa pagitan nila na pati ang may-ari ng tindahan ay napansin na talagang kamukha ng lalaki ang pagong. Binili rin niya ang pagong at pinangalanan itong Dimple. Kinabukasan ng umaga, dumating si Juan sa kumpanya para sa interview. Hindi naman espesyal ang kanyang interview. Hindi kahanga-hanga ang kanyang CV at wala rin siyang naisulat na karanasan. Pero dito gumawa ng tuso si Jane. Tinawag niya si Jessica, na siyang nag-interview, malapit sa kanya at sinabi na narinig niya na ang babaeng kakapasok lang ay isang espesyal na tao para kay Mr. Blue. Dito natin nalaman na sa totoo lang, ito pala ang kumpanya ni Mr. Blue at si Jane ang manager doon. Ngayon, niloko niya si Jessica sa ganitong paraan at natakot si Jessica, kaya agad niyang pinili si Juan para sa trabaho. Sa susunod na eksena, nakikita natin si Mr. Blue na dumarating sa opisina. Sinabi niya kay Jane na kailangan nilang makipagkompetensya sa isang bagong proyekto laban sa kumpanya ni Mr. He, at dito rin natin nalaman na sa totoo lang, magkapatid pala sila ngunit hindi sila magkasundo. Kaya sa halip na sumali sa kumpanya ng kapatid, nagtatrabaho siya sa sarili niyang kumpanya. Ang kumpanya ni na Mr. Blue at Mr. He ay nagkakompetensya ngayon para sa isang malaking proyekto, at ang proyektong iyon ay nasa kamay pala ni Albert. Pagkaraan ng ilang sandali, nakatayo si Juan doon. Lumapit si Mr. Blue sa kanya at tila may sasabihin, pero sa totoo lang, hindi niya nagustuhan ang maraming nangyayari roon, kaya siya ay dumating.
Sa kabilang banda, nakikita rin natin si Mr. He, at ang kanyang mga mata ay nakatuon rin sa malaking proyektong iyon. Kasabay nito, nalaman din natin ang kanyang ugali. Siya ay tipo ng palahalo-halo sa babae, at madalas manligaw kahit sa kanyang sekretarya. Ang kanyang ngiti ay napakadelikado na maraming babae ang nahulog ang puso sa kanya sa unang tingin pa lang. Pagkatapos noon, nakikita natin si Juan na pumupunta sa klase para pagbutihin ang kanyang communication skills at role-playing. Nasa klase rin si Mr. Blue, nakadisgis, pero sa totoo lang, dumating siya para obserbahan dahil para sa kanyang bagong API, gusto niyang kumuha ng role-players mula sa kumpanya ni Mr. He. Ngayon, habang nagpa-practice doon, naging partner si Juan at Mr. Blue. Nagsimula siyang gumamit ng kakaibang uri ng mga kilos. Minsan, kailangan nilang ipakita ang instinct ng hayop. Minsan naman, kailangan nilang gumanap na magka-partner na malakas ang bonding. Sa isang punto ng acting, kailangan nilang magyakap at mahigpit na nagyakapan si Juan at Mr. Blue. Ang kanilang acting ay sobrang realistiko, kaya nagsimulang pumalakpakan ang lahat para sa kanila. Pero pagkatapos noon, nahihiya si Juan at mabilis na tumakbo palayo. Ngunit naiwan ang kanyang diary. Ngayon, sa bahay ni Juan, dumating si Mr. He. Hindi pa rin niya nakilala si Juan na dati na silang nagkita sa unibersidad. Ayaw din ni Juan na sabihin ang kanyang nakaraan at kung saan siya nanggaling. Dumating siya roon na iniisip na naroon si Jane, pero ayaw niyang maghintay dahil malalate si Jane mula sa opisina, kaya pababa siya sa ibaba at doon niya nakasalubong si Jane. Inalok niya kay Jane na iwan ang kumpanyang iyon at bumalik sa kanya, pero hindi talaga magkasundo si Jane at ang kanyang kapatid. Kaya kahit ngayon ay malinaw niyang tumanggi at sinabi na kung nasaan siya ngayon ay masaya siya. Kahit mas kaunti ang kinikita niya, may kasiyahan siya sa sarili dahil hindi niya kailangang makinig sa mga pang-iinsulto nito palagi. Sa kabilang banda, napunta ang diary ni Juan sa kamay ni Mr. Blue. Matapos niya itong basahin, halos nakasiguro siya na siya ang kanyang kaibigan noong bata pa siya, si Juan. Noong panahong iyon, nakaupo si Juan at kumakain ng hapunan kasama si Jane nang bigla niyang maalala na nawawala ang kanyang diary. Napakahalaga sa kanya ng diary na iyon, kaya agad siyang tumakbo pabalik at sinimulang hanapin sa bawat sulok, pero wala ito. Tiningnan niya ang CCTV footage at nalaman na kinuha ni Mr. Blue ang kanyang diary. Habang binabasa ni Mr. Blue ang diary, nakatulog siya. Dumating ang kanyang alagang aso at nagsimulang maglaro sa diary dahil napaka-cute ng mga kartoon dito. Samantala, patuloy na iniisip ni Juan kung saan niya muli makikita si Mr. Blue at paano niya maibabalik ang kanyang diary. Hanggang sa magising si Mr. Blue, naglaro na ang kanyang aso sa diary at sobrang sira na ang kalagayan nito. Nang makita ito, sobrang nagalit siya. Sinita niya ang aso at tinawag pa itong pilyo. Pero ngayon, ano na ang silbi? Umupo siya sa tabi ng kanyang aso at nalungkot sa kalagayan ng diary. Kinabukasan sa opisina, nang makita ni Juan si Mr. Blue, hindi niya ito inaasahan. Pinigil niya ito at tinanong, anong nangyari kahapon? Sabihin mo at ibalik mo sa akin ang gamit ko. Ngunit sa sandaling iyon, dumating ang sekretarya at sinabi na bilang bagong empleyado, kailangan niyang humingi ng paumanhin dahil si Mr. Chief ang aming boss. Nang makita ito, nagulat si Juan. Ang lalaking inakala niyang estranghero na hindi na niya muling makikita ay siya pala ang kanyang boss. Kasabay nito, dumating rin si Mr. He sa opisina. Dumating siya para makipagkita kay Mr. Blue at nais gumawa ng kasunduan. Sinabi niya na huwag na lang habulin ang malaking proyekto ng kumpanya. Magkasundo tayo sa pagitan natin. Kumuha ka ng ilang proyekto at ibigay mo sa akin ang isa pang proyekto. Ngunit tumanggi si Mr. Blue na pumayag. Kasabay nito, dinala rin nila ang isang proposal na nasa laptop ng sekretarya ni Mr. He. Ngunit naghang ang laptop. Nandoon si Mr. He, pero hindi niya hinawakan ang laptop ng kanyang kapatid. Maraming tao ang dumating at sinubukang ayusin ang problema, pero wala ni isa ang nakapag-ayos nito. Ngayon, ngumiti si Mr. He nang may pang-iinsulto, na parang sinasabi na wala rin si Mr. Blue ng ganitong mga profesional. Samantala, nakikita natin ang ilang alaala ni Jane. Sa totoo lang, mahilig siya sa gaming at pakikipagsapalaran. Mula pa noong high school, nang nagsimulang interesado sa mga bagay na ito, pinipigilan siya ni Mr. He at sinasabi na mas dapat siyang mag-focus sa pag-aaral. Dahil dito, minsang nag-away sila ng gustong matuto ni Jane ng skateboard at sinira ito ni Mr. He sa galit. Sa kasalukuyang eksena, nakikita natin na walang nakakaayos sa computer ni Mr. He. Dumating din si Juan upang obserbahan at nang makita niya ang lahat ng ito, naunawaan niya kung gaano karaming pang-iinsulto ang nararanasan ng kumpanya ni Jane.
Inilipat niya ang lahat sa gilid at siya mismo ang tumayo at umupo roon at nagsimulang magtrabaho. Habang nagtatrabaho ng ganito, nagsimulang balikan ni Juan ang ilang alaala mula sa kanyang unibersidad. Doon, minsang tinulungan ni Juan ang isang tao sa pag-aayos ng kanyang computer at ganoon ang kanyang estilo sa trabaho. Kapag nagtatrabaho siya, hindi siya nakikipag-usap sa kahit sino. Dito, sa unang pagkakataon, napagtanto ni Mr. He kung sino si Juan at nakita niya ito noon kasama si Albert. Ngayon, inayos ni Juan ang lahat, pero tumayo si Jane at hinayaan ang senior IT team na ang humawak. Sa wakas, naayos ang kanilang problema. Nang matapos ang problema, habang aalis si Mr. He, huminto siya sa tapat ng reception, tinanong ang pangalan ni Juan, pinuri ang kanyang ginawa sa kape, at pagkatapos ay umalis. Pagkatapos noon, makalipas ang ilang sandali, bumaba si Juan at nakita si Mr. He na nakaupo roon ng tahimik, naghihintay sa kanya. Tinawag niya si Juan sa kanyang palayaw noong unibersidad. Sa totoo lang, sa unibersidad ay iyon ang palayaw na ginagamit sa kanya. Sinabi ni Mr. He, pasensya na at hindi kita nakilala ng 2 beses dati, pero siguro, nakilala mo naman ako sa unang pagkakataon. Pagkatapos, nag-usap sila ng ilang casual na bagay at iniabot niya ang kanyang business card kay Juan at sinabi, idagdag mo ako sa WeChat. Nang makita nila iyon, sobrang naiinggit si Elaine, ang sekretarya ni Mr. He, at mabilis siyang dinala palayo, sinasabing may appointment siya. Samantala, nakatayo si Mr. Blue at iniisip, bakit nga bang umiti si Mr. He nung makita ang babaeng iyon? Kilala ba niya si Juan? Nagsimula rin siyang mag-isip, sadyang inihulog ba niya ang diary? Bakit siya pumasok sa kumpanya ko? Bakit siya nakipagkita sa akin nung biyahe? May plano ba siya? Ang paraan ng pagbalik-balik niya sa harap ko at pagkatapos ay pagpasok niya sa aking opisina. Hindi niya naramdaman na lahat ng ito ay puro pagkakataon lang. Samantala, nagsimulang magduda ng husto si Jane kay Juan. Nagtakda rin siya ng bitag. Nang umuwi si Juan, nag-set up siya ng malaking gaming setup doon dahil mahina si Juan sa gaming. Sinabi niya, kung kaya mong ayusin ang 2 computer boxes na ito sa loob ng 20 minuto, pwede ka nang maglaro dito kahit kailan mo gusto. Ngayon, nasa harap ni Juan ang kanyang kahinaan, kaya agad niyang ginawa ang kanyang trabaho. Isa siyang bihasang programmer. Matapos ayusin ang lahat, nagulat niya si Jane, at masayang naglaro rin siya sa gaming setup. Sa susunod na eksena, nakikita natin si Mr. Blue. Umu-order siya ngayon ng maraming klase ng stuffed items, pero wala ni isa na pwedeng ayusin ang diary ni Juan. Nagawa ng kanyang aso ang ganoong gulo na tila imposible ng maayos. Ngayon, naiintindihan niya na si Juan ay hindi ordinaryong babae. Isa siyang computer genius. Kaya tinatrato niya si Juan ng maayos. Sinabi niya sa kusinero na alagaan ang kanyang pagkain at na siya mismo ang personal na mag-aasikaso kung ano ang kakainin niya. Ngayon, pinapakain siya ng masarap na pagkain. Pagkatapos noon, nagsimula siyang magtanong, sabihin mo ng tapat, na saan ka sa abroad at saan ka nang galing. Ngayon, itinuturing ni Juan na kaibigan niya siya. Kaya sinabi niya ang lahat ng tapat, na siya ay galing sa abroad at doon ay nagtrabaho bilang programmer sa isang malaking tech company. Wala siyang masyadong kaibigan doon kaya bumalik siya dito, dahil nitong mga nakaraang panahon ay hindi na niya naramdaman ang sigla sa trabaho. Humihiling din siya na panatilihing lihim ang lahat ng ito. Pagkatapos noon, nagsimula siyang magtanong, paano mo kilala si Mr. He? Sinabi niya na siya at ang kanyang kapatid na si Mr. He ay kilala si Mr. Blue mula pa noong panahon ng kanilang paaralan. Ipinahayag niya rin ang maraming bagay tungkol kay Mr. Blue, mukhang istrikto at mahigpit, pero sa totoo lang, hindi siya ganoon. At kasabay nito, ang matigas na itsura sa kanyang mukha ay wala sa kanyang puso. Nakuha rin ni Juan ang maraming impormasyon tungkol kay Mr. Blue mula kay Jane. Naalala niya na minsang binigyan niya ito ng bracelet at nangako ito na palaging isusuot iyon. Ngayon, mahusay na naayos ni Juan ang kanyang trabaho sa opisina. Halos hindi na kailangan ng receptionist dahil siya mismo ang mas mahusay na nag-aasikaso sa lahat ng bagay. At mahusay din niyang nagagamit ang kanyang computer skills. Samantala, pumunta si Mr. He para makipagkita kay Albert. Habang nag-uusap, binanggit niya, gusto kong mag-ayos ng student union dinner. Lahat ng Chinese students mula sa aming unibersidad na nakita ko rito, imbitahan ko sa dinner. Sana makadating ka rin. Sa opisina, pinaalalahanan siya ng kaibigang si Emma na mag-ingat kay Albert dahil siya ang pinakamatalik na kaibigan ni Mr. Blue. Kung magkakamali siya sa harap nito, mapupunta ang galit ni Mr. Blue sa kanya.
Pero ang kawawang si Juan ay hindi alam na magkaibigan ang dalawa at nakatira pa sa parehong bahay. Sobrang curious si Mr. He tungkol kay Juan, kung bakit iniwan niya ang magandang trabaho at nagtatrabaho lamang bilang receptionist. Sinabi niya sa kanyang sekretarya na si Elaine na mangalap ng impormasyon tungkol sa kanya, alamin ang kanyang mga sikreto, at bantayan siya. Pero sa totoo lang, lihim na gusto ni Elaine si Mr. He. Sa gabi, nagdala si Juan ng kape kay Mr. Blue, pero hindi ito ayon sa kanyang panlasa, kaya nagalit siya at sinabi na dapat matandaan niya ng tama. Ngunit nagalit din si Juan sa kanya, lumakad at isinara ang pinto, at sinabi, ibalik mo ba ang diary ko o hindi? Sabi ni Mr. Blue, sige, ibabalik ko bukas. Kasabay nito, dumating din si Jane, kaya napilitan silang itigil ang kanilang usapan. Sa totoo lang, hindi ipinakita ni Jane sa kahit sino sa opisina na kilala niya si Juan. Kumikilos siya na parang ganap na estranghero sa kanya habang nagtatrabaho sila sa opisina. Ngunit sa isang banda, nagsimulang magduda si Mr. Blue na may dala itong nakatagong layunin na baka hindi siya kung sino ang ipinapakita. Isang araw, pumunta silang dalawa para maglaro ng squash. Ang nakakatawang bahagi, dumating rin si Mr. He doon. Pagkakita sa kanya, tuluyan ang nasira ang mood ni Jane. At nang malaman ni Jane na siya pala ay junior ng kapatid ni Mr. Blue, lalo siyang nagalit. Doon rin unang nalaman ni Juan na ang dalawang lalaki pala ay magkapatid. Napakalalim ng kanilang rivalry na hinamon ni Jane ang kanyang kapatid, makipagkompetensya ka sa akin. Kung ako ang manalo, hindi ka na muling makikialam sa buhay ko. Nakatayo si Juan at pinapanood ang laban nila. Nagpatuloy ang laban ni na Mr. He at Jane. Naglaro ng mahusay si Mr. He, pero sa huli, natalo siya. Ang matalo sa harap ng isang babae ay labis na nakasakit sa kanyang pride, kaya galit siyang umalis. Pagkatapos noon, kailangan ni Mr. He na ihatid ang isa pa uwi. Naglakad silang magkasama at nag-usap, nagbabalik tanaw sa kanilang mga araw sa unibersidad. Nagulat si Mr. He na gumagawa si Juan ng ganoong maliit na trabaho, pero sinabi niya sa kanya na ipapaliwanag niya ang kanyang mga dahilan kapag dumating na ang tamang panahon. Nalaman din natin na nagsisimulang magpakita si Mr. He ng matinding interes kay Juan. Gusto pa niyang hawakan ang kanyang buhok, pero naabala siya ng lamok. Pagkatapos, dinala niya si Juan pa uwi at siya pa ang nag-unfasten ng kanyang seatbelt. Alam niya ng husto kung paano patibugin ang puso ng isang babae, at ganap niyang naunawaan na isa ito sa kanyang pinakamalaking lakas. Pagdating ni Juan sa bahay, nagalit ng husto si Jane at gustong malaman kung bakit siya bumalik kasama ang kapatid niya. Nag-react si Juan, sinasabi na siya mismo ang dinala roon at pagkatapos ay iniwan. Paano kung may nangyari sa akin? Paano kung nasaktan o napatay ako? Ginamit niya ang emosyonal na pang-i-blackmail gamit ang woman card, isang taktika na palaging nagtatagumpay sa kanya. Muli, nahulog si Jane sa bitag na iyon at humingi ng paumanhin. Sa kanyang kwarto, patuloy na iniisip ni Juan si Mr. Blue, kung gaano siya kagwapo, pero bakit siya bastos, at bakit hindi pa niya na ibabalik ang diary. Ipinakita rin ang mga flashback ng landas ni na Jane at Juan. Noong nakaraan, maganda ang kanilang relasyon at tinulungan siya ni Jane gamit ang kanyang pinakamalaking kakayahan. Tinuruan niya siya kung paano mapasaya ang isang babae. Sa pagsunod sa kanyang mga tagubilin, minsang nagtagumpay siya na mapasama ang crush niya sa paaralan sa isang date. Kinabukasan sa opisina, galit na lumapit si Juan kay Mr. Blue dahil hindi pa rin niya na ibabalik ang diary. Gusto niyang makipagtalo pero pumasok ang kanyang kapatid at dinala siya palayo. Lalo pang tumindi ang pagdududa ni Mr. Blue, kaya binigyan niya si Jane ng isang pagsubok. Dahil si Jane ang head ng IT department, hiningi niya na subukan ang babae dahil pinaghihinalaan niyang maaaring computer genius si Juan. Natatakot siyang mabunyag ang sariling sikreto, kaya gusto niyang tiyakin ang kakayahan niya. Samantala, nalaman ni Mr. He ang katotohanan na si Albert ang dating nobyo ni Juan na niloko siya at nagpakasal sa mayamang babae. Nagtrabaho sila sa parehong kumpanya at dahil sa kanya, iniwan ni Juan ang kanyang dating trabaho. Tinawag ni Jane si Juan sa opisina at sinabi na susubukin niya siya, pero kailangan niyang sadyang sumagot ng mali para walang makaalam sa totoong galing niya. Pagkatapos ng trabaho, inimbitahan siya ni Mr. He sa hapunan at hiniling na sumali sa student union. Hindi masyadong mahilig si Juan sa pakikisalamuha. Ngunit nang igiit niya na hindi maganda na manatiling mag-isa at kailangan niyang makipag-ugnayan muli sa mga dating kaibigan at makakilala ng bago, sa wakas pumayag siya. Pagkaraan, nang bumalik si Mr. He sa bahay at naghanap sa kanyang lumang gamit sa library, nakakita siya ng isang liham na minsang lihim na isinulat ni Juan para sa kanya.
Noong panahon nila sa unibersidad, may crush si Juan kay Mr. Blue at ipinahayag niya ang kanyang damdamin sa pamamagitan ng liham na iyon. Naging masaya siya habang binabasa ito, pero hindi niya napapansin na ang Juan ngayon ay iba na sa Juan noong estudyante pa siya. Samantala, sa bahay, natagpuan ni Jane ang ilang lumang gamit ni Juan. Minsang iginuhit niya ang isang Prinsipe Charming at eksakto itong kamukha ni Mr. Blue ngayon. Nang makita ito, nagalit si Juan. Sinabi niya na maaaring maganda ang hitsura at maayos ang pananamit ng ilang tao, pero sa totoo lang, iba ang kanilang tunay na pagkatao. Ang komentong ito ay malinaw na nakatuon kay Mr. Blue. Sa opisina, sobrang curious si Mr. Blue tungkol kay Juan. Sa pamamagitan ng iba't ibang paraan, nalaman niya na napakahusay talaga ni Juan sa computers. Ang mga chess programs at iba pang software na ginawa niya, kahit para lang sa trabaho bilang clerk, ay tunay na kahanga-hanga. Ngunit dumating si Jane at sinabi kay Mr. Blue na ang babae ay hindi naman pala henyo. Tingnan mo, mali lahat ang sinulat niya. Hindi pa niya alam gamitin ng maayos ang Microsoft. Nalito si Mr. Blue at nagtataka kung paano ito tugma sa mga kahanga-hangang programang ginawa niya. Si Jane mismo ay humanga sa chess work ni Juan, pero minamaliit ito. Ano ba ang espesyal? Natutunan natin ito sa school. Siguro natutunan din niya. Pagkatapos noon, nagkaroon ng issue sa reception. Hindi sinasadyang napaghalo ang hardware mula sa ibang vendor sa kagamitan ng kumpanya. Aksidenteng na format ng receptionist ang isang flash drive dahil hindi ito mabuksan. Lumala ang problema at napunta kay Mr. Blue. Dumating siya at ang lahat doon. Sinubukang sisihin ng isang kasamahan ang receptionist at pinagalitan siya dahil nasira ang mahalagang proposal. Natakot ng husto ang kawawang receptionist. Para iligtas siya, lumapit si Juan at tinanggap ang sisi sa kanyang sarili. Sinabi niya na kung maibabalik ang data, dapat doon na matapos ang issue at huwag nang sisihin ang sinuman. Sa susunod na eksena, sa reunion party, inimbitahan ni Mr. He ang maraming tao. Dumating si Juan at naroon din si Albert. Pareho silang nagkunwaring estranghero sa harap ng isa't isa. Sinubukan ni Juan na ipakita kay Albert na hindi siya apektado, na hindi siya nasaktan ang puso, at hindi niya iniisip ang tungkol sa kanya. Ngunit bumangon ang mga lumang alaala. Mahal na mahal niya si Albert noong unibersidad, kahit na laging inuuna ang kanyang karera. Paulit-ulit na sinubukan ni Albert na makahanap ng pagkakataon na makausap si Juan ng pribado. Sa isang pagkakataon, hawak pa niya ang kamay ni Juan. Ngunit bago pa man mangyari ang iba, dumating ang asawa niya. Matapang at palaban ito at agad inakusahan si Juan, sinasabing sinusubukan nitong agawin si Albert. Lalong lumala ang tensyon, pero pinagtanggol ng maayos ang panig ni Juan na siya ay isang bisita lamang at inosente. Nang makita ito, naunawaan ni Juan na mahal pa rin siya ni Albert na nagpapaliwanag sa selos ng asawa nito. Dahil sa pang-iinsulto at pagkabigo, tahimik na iniwan ni Juan ang party. Sa labas, sinusundan siya ni Mr. Blue, malinaw na nag-aalala. Humingi siya ng tissue, pero wala, kaya inalok siya ni Mr. Blue ng sarili niyang tissue, na sinasabi na pwede niyang gamitin ito para linisin ang kanyang damit. Nag-atubili si Juan, alam kung gaano kamahal ang kanyang suot na damit. Ngunit ginamit niya ito para punasan ang kanyang luha, ayusin ang kanyang makeup at linisin ang kanyang ilong. Nanatiling mahinahon si Mr. Blue at hindi nagsalita, naiintindihan na siya ay direktang nagmula sa isang emosyonal na sitwasyon. Samantala, nag-aalala si Mr. He tungkol kay Juan, kaya tinawagan niya si Jane para tiyakin kung nakauwi na siya ng ligtas. Si Jane, nainis na, ay nagtanong, "Snap, ano ang ginawa mo kay Juan?" Ang tensyon, damdamin, at mga nakatagong alitan sa pagitan ng mga karakter sa opisina, sa party, at sa kanilang personal na buhay ay patuloy na tumitindi patungo sa isang mahalagang turning point. Hinahati-hati ni Juan ang kanyang kakayahan, ang kanyang diary, at ang komplikadong relasyon ni Jane, Mr. Blue, Mr. He, at Albert, habang sinusubukan ding pamahalaan ang kanyang sariling damdamin at kalayaan. Sa susunod na eksena, sinabi ni Mr. He na wala siyang gagawin kay Juan. At sa sandaling iyon, nakikita natin si Juan na nakaupo kasama si Blue sa gilid ng dagat, pinagmamasdan ang mga bituin sa gabi. Tahimik siyang nakikinig habang ibinabahagi ni Mr. Blue ang maraming bagay mula sa puso, mga alaala mula sa kanyang pagkabata, mga kwento mula sa kanyang lolo, at iba pang personal na karanasan. Si Blue ay mahusay na tagapakinig, tahimik na tinatanggap ang lahat. Pagbalik ni Juan sa bahay, nagmuni-muni siya ng lohikal. Maaaring istrikto si Mr. Blue at hindi niya naibalik ang diary, pero inalagaan siya nito, ibinigay ang kanyang damit at medyas, at tinrato siya ng mabuti.
Tahimik niya itong pinasasalamatan, hinugasan ang medyas, at ligtas na iniingatan ang kanyang pabango. Kinabukasan sa opisina, nahihiya si Juan pero nag-ipon ng lakas ng loob para magbigay ng regalo kay Mr. Blue. Iginiit niya na tanggapin ito pero hindi ito hinawakan ni Mr. Blue. Inilagay na lamang niya ito sa mesa. Pagkatapos, ipinapagawa siya para gumawa ng kape, kinakabahan habang papasok ang iba sa opisina ni Mr. Blue. Alam ni Mr. Blue kung kailan malapit ang kaarawan ng kanyang kaibigang bata, kaya pumunta siya para kumuha ng regalo. Sa pagkakataong iyon, dumating din si Albert para bumili ng parehong regalo para sa iba, pero iisa na lamang ang natira, kaya hinayaan ni Albert na kunin ito ni Mr. Blue. Nakasiguro ang kwintas bilang regalo, ngunit napagtanto niya na ang regalo para sa kaarawan ni Hina ay hindi para sa kanya. Ito ay para sa iba. Bigla, dumating si Juan at sinabi, "Paano ko makakalimutan ang kaarawan mo?" Iniabot niya ang isang libro kasama ang regalo. Hindi lamang ordinaryong empleyado si Juan. Isa siyang matagal ng kaibigan. Pagkaraan, ipinakita si Mr. Blue na nakaupo mag-isa sa gabi, binabasa ang diary ni Juan sa isang lugar na madalas nilang puntahan noong bata pa sila. Sa pagkakataong iyon, naroon din si Juan. Ipinakita sa kanya ng kanyang lolo ang treehouse na ito, sinasabi na anumang bagay na hindi niya maibabahagi sa iba, pwede niyang ibahagi rito. Umakyat si Juan sa loob ng treehouse at ibinuhos ang kanyang damdamin, ibinahagi ang lahat ng kanyang kagalakan at kalungkutan. Ibinunyag din niya ang ilang kalokohan at problema na hinarap niya sa buhay. Nabanggit niya rin si Mr. Blue, na habang mukhang istrikto at mahigpit sa labas, sa totoo lang ay malambot at mabait sa puso, tumutulong sa kanya tuwing kailangan niya. Nang marinig ang pusong-pusong papuri, tahimik na natuwa si Mr. Blue at umalis nang hindi nagsasalita. Pagkatapos, umuwi si Juan at nagsimulang maglaro ng video games. Biglang dumating si Jane, tinawag siya pababa para sa isang inumin. Pumunta siya para makipagkita, pero hindi niya sinabi kay Blue dahil may komplikadong dinamika sa pagitan ng magkapatid. Si Jane, na may hinala, ay tahimik na sinundan siya. Sa sandaling iyon, humingi siya ng paumanhin kay Juan, sinasabi na talagang nagulo ang mga bagay sa party ko kagabi. Tiniyak ni Juan sa kanya na ayos lang ang lahat. Kailangan niya ng tulong sa isang maliit na problema sa API na ginagawa niya at humiling kay Juan na ayusin ito. Pumayag si Juan at kinuha ang kinakailangang hardware. Nagpasya na si Mr. Blue na siya mismo ang magdadala kay Juan sa hapunan. Mahigpit niyang sinabi sa kanya, "Kasama mo ako sa hapunan. Walang palusot. Kung susubukan mo, hindi kita pakikinggan at baka kailanganin ko pang sirain ang diary mo." Ito ang kahinaan ni Juan. Naglaman ang kanyang diary ng maraming alaala mula sa pagkabata. Nag-atubili man, pumayag siya, kahit nagalit. Para pakalmahin ang sarili, umakyat siya sa rooftop. Galit na galit, sinusubukang ilabas ang kanyang damdamin. Pagkatapos, dinala siya ni Mr. Blue pa uwi. Napansin ni Juan na ang kanyang ngiti ay mas kaaya-aya, kaysa sa karaniwan niyang nagagalit na mukha, na labis na humanga sa kanya at nagpagmuni-muni pa sa kanyang sarili. Habang aalis, hinanap ni Albert si Juan pero hindi niya siya makita. Umakyat na siya sa lift dahil hindi siya masyadong maganda ang pakiramdam. Naghinala si Mr. Blue at tinanong si Albert. Ipinaliwanag ni Albert, si Juan ay matagal ng kaklase ko. Nag-aral kami ng sabay sa universidad. Galit na galit, hinarap ni Mr. Blue si Jane. Alam mo ba tungkol dito? Bakit ka nagsinungaling? Sino ang nagligtas sa ating system ngayon? Inamin ni Yen na sina Juan at Albert nga ang magkasama. Lumapit si Mr. Blue kay Juan at nagtanong, "Kaibigan mo si Albert at nagmula ka sa ganoong prestihiyosong universidad. Bakit ka nagtatago at nagtatrabaho bilang receptionist dito?" Pinaghihinalaan niyang si Juan at Albert ay nag-collaborate noong cyber attack, kahit na wala siyang pruweba. Lumapit si Juan kay Blue at humiling ng leave. Sa kanyang mesa, napansin niya ang regalo na binili ni Mr. Blue na sinabi niyang originally ay para sa kanyang kaibigan. Sinabi ni Mr. Blue, "Malaki ang naitulong mo ngayon. Pwede mong itago ang regalo." Pagkatapos, humiling si Juan ng isa pang pabor, konting oras ng bakasyon. Naiintindihan ni Mr. Blue na maaaring pumunta siya sa hapunan kasama si Albert. Kahit nagalit, sinabi niya, "Kunin mo ang kahit ano sa regalong ito at aprobado ang leave mo." Noong una, sinabi ni Mr. Blue kay Juan na gusto niya siyang magtrabaho sa kanyang kumpanya at pwede siyang bigyan ng anumang posisyon dahil nakikilala niya ang kanyang talento. Tumanggi muna si Juan. Pagkatapos ipinaliwanag niya, "Gusto kita dito para matulungan mo ako araw-araw at mabigyan mo rin ako ng pagkakataong magpahinga ng ilang araw."
Habang palabas sila, tinanong ni Juan kung ang kamakailang cyber attack sa kanilang kumpanya ay may kinalaman sa kanya. Tahimik na ipinaliwanag ni Mr. Blue na magkaribal lamang sila at sinubukan lang niya ang isang virus para masukat ang lakas ng kanilang system. Walang totoong pinsala ang nagawa. Kalma at mahinahon si Mr. Blue, walang ipinakitang galit. Sinimulang buhin ni Juan ang kanyang mga gamit dahil sinabi sa kanya kagabi na susundan niya ang receptionist duties kinabukasan. Ngunit hindi basta tinanggap ni Mr. Blue ito. Pinigilan siya at nagbanta, kung aalis ka nang hindi nagre-report, sisirain ko ang diary mo. Nag-atubili man, pumayag si Juan at ibinalik ni Mr. Blue ang kanyang kahon sa mesa. Sinasabi, gusto ko lang na huwag kang makialam sa anumang kontrata ng aming kompetitor na kumpanya. Huwag mo silang tulungan sa anumang apps o proyekto. Pumayag si Juan at inalok pa siya ni Mr. Blue ng kaunting candy upang mapagaan ang mood. Diretso namang lumapit si Jane kay Juan na pagtanto niyang nagsisimula siyang magkaroon ng damdamin kahit na naguguluhan dahil magkasama silang nakatira at ayaw niya ng komplikasyon sa pagitan nila. Malinaw na ipinaliwanag ni Juan na hindi niya nakikita si Jane sa ganoong paraan at wala siyang romantikong interes, ngunit handa siyang tumulong kung kakailanganin siya. Pagkatapos, dinala ni Mr. Blue si Juan sa isang Japanese-style na restaurant. Mas nakatuon siya sa inumin kaysa pagkain, habang nag-aatubili si Juan na mag-commit sa paglipat sa kanyang kumpanya. Sinabi niya sa kanya, laging bukas ang pintuan ko para sa iyo, pagkatapos ay ibinahagi ang ilang tensyon sa kumpanya at labis na uminom. Sinubukan niyang hikayatin siya, ngunit tumanggi si Juan. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang bagong karakter ng galit, ang ex-girlfriend ni Mr. Blue, na kamakailan lang ay bumalik mula sa abroad. Palihim niya itong pinapanood sa labas ng apartment, hindi makalimot sa nakaraan. Medyo lasing na si Mr. Blue, ibinigay niya sa kanya ang kanyang credit card at address sa bahay, nagbiro na kunin siya. Samantala, nahirapan si Juan na makapasok sa kanyang silid, pagod na mula sa buong araw. Sinabi niya kay Jane na ipapaliwanag niya ito mamaya. Magulo ang sitwasyon. Kakayanin lang niyang isuot ang t-shirt sa ibabaw ng kanyang damit, pero hindi mabuksan ang lock ng pinto, at hindi niya alam ang code para makalabas. Nadiskubre rin niya ang diary ni Juan, puno ng mga alaala mula sa regalo ng kanyang matalik na kaibigan na si Lisa, na nagpapakita kung gaano niya pinahahalagahan ang kanyang nakaraan at relasyon. Pinaalala ng diary kay Juan ang mga espesyal na taong nawala o lumayo sa kanya habang patuloy siyang nagtatrabaho sa API gamit ang proyekto ng yumaong partner niya. Ang suporta ni Mr. Blue ang tumulong sa kanya na muling maging kalmado at malinaw ang pag-iisip tungkol sa sitwasyon. Kaya, bakit hindi tayo pumunta sa aquarium at magsaya ng magkasama? Iminungkahi ito ni Juan upang pasiglahin ang kanilang mood. Gayunpaman, gamit ang location tracking, nalaman ni Mr. Blue kung saan sila pumunta. Hindi niya makontrol ang kanyang damdamin at sinimulang obserbahan kung sino ang kasama ni Juan nang malaman niyang kasama niya si Jane. Nasaktan ang kanyang puso. Nakita niya silang masayang nagkakasama at labis na nasaktan. Tinanong ni Jane si Juan, totoo ba talaga ang sinabi mo? Sumagot si Juan, eksakto iyon ang sinabi ko. Magkahiwalay ang aming mga kwarto. Walang ganoong nangyayari sa pagitan namin. Kilalang kilala mo ako mula pagkabata. At tungkol kay Mr. He, nakatira ako kasama niya. Pero kung may hindi tama na nangyari sa pagitan namin, malalaman ko iyon. Pagkatapos, tinanong ni Mr. Blue kung nasaan siya kagabi. Nagsinungaling si Jane at sinabi na nanatili siya sa bahay. Lubos na nahihiya si Mr. Blue sa kanyang pagdududa at humiling kay Jane na humingi ng paumanhin sa kanyang ngalan. Masaya si Jane na makatulong kahit papaano ay nirerespeto ni Mr. Blue ang katotohanan. Pagkatapos nito, inalok ni Jane si Juan ng sakay pa uwi gamit ang kanyang bisikleta. Sobrang nag-enjoy sila sa biyahe at sa kumpanya ng isa't isa. Nang ihatid niya si Juan, pinaalala niya, binigyan kita ng bracelet bilang regalo. Hindi mo ito lagi suot, pero bagay ito sa iyo. Dapat mo itong isuot. Sadyang iniiwasan ni Juan ang usapan at pinalihis ang kanyang atensyon upang hindi na makapagpatuloy si Jane, alam niyang hindi pa siya handang harapin ang sitwasyon. Naunawaan ni Jane at umatras siya. Pagbalik ni Jane sa bahay, bahagya ng nakaramdam ng ginhawa si Juan, salamat sa pagpapasaya ni Mr. He sa kanya. Sinabi ni Jane, sinabihan nila akong sundan ka, ngunit iginiit ni Juan, kung may naembaras, ako na ang bahala. Hindi mo na kailangang gawin iyon. Naunawaan ni Jane at sinabi, sa totoo lang, hindi naman ito ganoon kalaking bagay. Nagkamali lang siya. Patawarin mo na siya. Nahihiya lang siya. Gusto ko lang sabihin ito sa iyo dahil may nararamdaman ka para sa kanya.
Samantala, dinala ni Mr. Blue sa opisina si Juan ng paborito niyang candy, pero hindi niya ito direktang maibigay sa kanya. Sa halip, ipinamigay niya ang mga candy sa buong opisina. Hindi tinanggap ni Juan ang candy mula sa kamay ng sekretarya. Pagkatapos, pumunta siya sa treehouse, ibinahagi ang maraming damdaming mula sa puso, at nagpa siya na lilinawin niya ang lahat ng direkta kay Mr. Blue. Pagdating niya sa bahay, nagulat si Mr. Blue nang makita siyang nakatayo roon sa suot na shirt na dati niyang nakita. Kahit nagluto pa siya sa bahay. Hindi niya inasahan na kikilos siya ng ganito kabold at sinubukang itulak siya palabas. Ngunit nanindigan si Juan, ipinapakita kung gaano pa siya kalapit sa kanya at pinatutunayan na patuloy pa rin ang pagmamahalan nila. Nang lumabas si Juan, nakita niya si Mr. He na dumating at sinabi nito, "Dumating ako para makipagkita sa kaibigan kong si Blue." Nang makita ito, lalo pang nainis si Juan. Pagdating ni Mr. He, binuksan ni Juan ang pinto para sa kanya. Siyempre, mukhang maayos at composed siya, tahimik na hinaharap ang lahat. Ibinalik niya ang mga gamit ni Juan, pero sinabi ni Juan, "Gusto ko lang magpahinga," at tahimik na umalis si Mr. He. Pagkatapos, parehong nakatulog sina Mr. Blue at Juan. Sa panahong ito, nakatanggap si Juan ng mensahe sa kanyang telepono. Narinig ito ni Mr. He at nagpadala siya ng mensahe kay Jane na nagsasabing, "Pwede na kayong umuwi. Umalis na siya sa bahay ko." Kinabukasan sa opisina, masama ang mood ni Juan. Hinahanap niya si Mr. Blue at nalaman niyang nasa rooftop ito. Pagkatapos, pumunta siya para makipagkita kay Mr. He. Sinabi nito sa kanya, "Hindi mo dapat pilitin ang sarili mo sa ganoong paraan sa iba. Walang sinuman ang tatanggap nito. Dahan-dahan at linawin ang anumang kalituhan sa pagitan mo at ng iba." Subukang mapasaya ang kanyang puso ng maingat. Iniabot niya sa kanya ang isang nakakatawang love confession letter, at pagdating ni Juan, ibinigay niya ito kay Mr. He. Tinanong ni Blue, "Hindi mo ba pakikinggan ang paliwanag ko?" Ngunit sinabi ni Juan, "Alam kong magsasabi ka ng totoo at pakikinggan ko iyon. Ngunit sa totoo lang, wala itong binabago sa anumang bagay. Kumpara sa mga taong nakilala ko sa kumpanyang ito, ayos lang ako sa sarili ko." Nagpaalam siya at umalis. Inamin ni Mr. Blue na tunay niyang pinapahalagahan si Juan at may nararamdaman para sa kanya. Pagkatapos, nakatanggap si Juan ng tiket para sa Joyland at pumunta para mag-enjoy. Gusto niyang pakalmahin ang sarili na hindi niya alam na ang amusement park pala ay pag-aari ng isa sa mga kaibigan ni Mr. He. Nagpadala pa siya ng video mula sa abroad na ipinapakita na nagamit ng kaibigan niya ang gift card na ibinigay niya. Kaunti lang ang lumipas, dumating mismo si Mr. He. Magkasama, nag-enjoy sina Juan at Mr. He sa lugar. Pinawi niya ang pag-aalala ni Juan, "Kapag nalulungkot ka o nadarama mong mababa ang loob, kaibigan mo ako. Maaari mo akong tawagan kahit kailan." Ginugol ni Juan ang araw sa kasiyahan, nakalimutan ang lahat ng alalahanin, at sa wakas ay nakaramdam ng katahimikan. Samantala, labis na nagalit si Elaine nang subaybayan si Juan at matuklasan na pumunta siya sa Joyland kasama si Mr. He. Pagkatapos nilang matapos, nagpa siya si Juan, "Babalik na ako sa kumpanya ko. May trabaho akong dapat tapusin. Bakit hindi ka sumama sa akin?" Lumipas ang oras sa kumpanya, bahagyang gumaan ang mood ni Juan, ngunit si Mr. Blue ay nagmamadaling hinahanap siya kahit saan. Sa wakas, natagpuan niya ang cactus plant na dinala ni Juan para sa kanya. Maingat niya itong inilagay sa mesa, ipinapakita kung gaano siya nito pinahalagahan. Pagkatapos, nang dinala ni Mr. He si Juan sa kanyang kumpanya para sa isang pagbisita, hindi masyadong natuwa si Juan, kaya iniwan niya muna siya ng mag-isa. Sa wakas, bumalik si Juan sa kanyang sariling tsinelas, itinapon ang sobrang laki na isinusuot niya kanina. Samantala, labis na nagalit si Elaine dahil matagal siyang naghihintay para sa dinner meeting habang dinala ni Mr. He si Juan pauwi ng huli na lalo pang nagpabahala sa kanya. Habang umuupo ang magkasintahan, labis ang pag-aalaga ni Mr. Blue. Tinulungan niya si Juan sa paggupit ng pagkain, pinakain siya, at patuloy na tinitingnan kung maayos siya. Sa dinner, ginamit ni Juan ang pagkakataon na magkwento ng marami, ibinahagi ang mga karanasan sa paaralan at iba pang karanasan, kaya naging personal at mainit ang gabing iyon. Lahat ay nagsusumikap sa laro, at mahusay si Luke sa kanyang performance, kumikilos na parang perpektong best wife sa mga hamon. Si Juan, sa kabilang banda, ay hindi tinatanggap ang mga regalo na gusto niyang ibigay. Sa susunod na sandali, lumipat ang lahat sa paglalaro ng tagutaguan sa mesa. Sa isang punto, naipit sina Juan, Luke, at Jane sa isang masalimuot na lugar. Nagawang makalaya ni Juan at Luke habang isinakripisyo ni Jane ang sarili upang makalabas sila.
Pagkatapos, kailangan ding lumahok ni Mr. He sa mga hamon ng laro. Si Juan ay naghahanda para sa kanyang kaarawan at patuloy na hinahanap si Luke na wala kahit saan makita. Ayaw niyang direktang magtanong sa iba at matiisin siyang naghintay. Ipinagdiwang ni na Jane at ng iba ang kanyang kaarawan sa kanyang pagkawala. Medyo naantig si Juan, naaalala kung paano siya palaging kulang sa kaibigan sa kanyang buhay. Ngunit ngayon, naramdaman niyang napapaligiran siya ng mga kaibigan. Sa wakas, natapos ang selebrasyon ng kaarawan. Handa nang umalis sina Mr. He at Juan. Ngunit kumapit si Jane sa kanya, sinasabing, iiwan mo ba ako? Ihahatid mo ba ang mga babae? Wala sa kanila ang nakakaalam na kaarawan pala ni Juan. Bilang sorpresa, dinala siya ni Jane sa spa dahil pagod na ang parehong babae. Samantala, nagkaroon si Mr. He ng maraming taos pusong pag-uusap. Pinaalalahanan si Juan na kahit napansin niya ang interes niya kay Luke, hindi siya ang tipong babae na karaniwan niyang sinusundan. Siya ay mas tipong Cinderella, ganap na iba sa karaniwang imahe ng playboy na kanyang nakasalamuha. Kahit pagkatapos nilang magkita, nagtataka si Luke kung titigil ba si Juan sa kanyang ugali at hihinto sa panliligaw sa iba pang lalaki. Paano iyon makakaapekto sa kanyang puso? Ngunit tiwala si Mr. He, sinasabi, tingnan mo, nahulog na ako sa pag-ibig at handa akong isuko ang lahat para kay Juan. Hindi ako nakikipag-flirt sa iba. Kinokontrol ko ang aking mga kilos, kaya maayos ang pakikitungo ko sa lahat. Samantala, sinabi ni Jane kay Juan na ang birthday spa trip na ito ay regalo niya. Maari niyang tamasahin ang anumang treatment na gusto niya. Pinayuhan din siya ni Jane, napansin ko, talagang gusto ka ni Mr. Blue. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, may isang babae na talagang espesyal para sa kanya, at iyon ay ikaw. Kaya magdesisyon ka ng maingat. Ito ang kanyang banayad na pahiwatig na ang presensya ni Juan sa kumpanya ni Mr. He ay maaaring magdulot ng benepisyo rin sa kanya. Si Mr. Blue, sinusubukang linawin ang kanyang nararamdaman, hinalikan siya at sinabi, hindi mo ba naiintindihan ang nararamdaman ko? Naiinis si Juan at nagtanong kung bakit niya ginawa iyon ng walang pahintulot. Parehong bumalik sila sa bahay, ngunit walang nakatulog, paulit-ulit nilang iniisip ang kanilang pagtatalo. Kinabukasan, pumunta si Mr. Blue sa candy shop kung saan mayroon silang mga alaala noong pagkabata. Naalala mo ba nung unang beses kitang sinagip sa elevator at hinalikan kita? Gusto ko na maibalik lahat iyon. Tumanggi siyang hayaan itong burahin, ngunit nanindigan si Mr. Blue, iginiit ang kanyang pag-angkin sa kanya. Dahan-dahan, nagsisimulang lumapit ang kanilang emosyonal na distansya. Sa wakas, nagkita ang apat na magkakaibigan para sa tanghalian. Paulit-ulit sinubukan ni Juan na sabihin kay Jane ang kanyang plano na lumipat, ngunit sa huli, hindi niya ito naibahagi sa ilang kadahilanan. Samantala, bahagyang lasing si Jane at napansin si Mr. Blue kasama ang ibang babae at nagalit siya, alam niyang uminom na ito kanina. Linaw ni Jane, tinawag kita dito dahil pagkatapos ihatid ang babaeng ito, gusto kong kumain ng noodles sa kamay mo. Sa susunod na eksena, nakialam si Juan. Hindi mahalaga ang desk. Ang mahalaga ay ang puso. Kahit nasa aking lugar ako o nasa ilalim ng stress, mananatili ang aking posisyon. Napansin ni Jane na talagang napanalunan ni Juan ang oras. Pati ang mood ni Jane ay bumuti. Samantala, stratehiko si Mr. Blue tungkol sa bahagi ng kanyang kumpanya. Nagpasya siyang hanggang dumating ang malaking proyekto, hindi muna pansinin ang ilang sitwasyon, ngunit patuloy na bantayan ito ng mabuti. Nalaman niya na may isang receptionist, kaibigan ni Juan, na maaaring magamit laban sa oras, ngunit tumanggi si Juan na manipulahin siya. Noong araw na iyon, tinulungan ni Jane si Juan na lumipat, nagbalik ng maraming cute na alaala kasama siya at nagpatatag ng kanilang matibay na pagkakaibigan. Sa unang pagkakataon na magkasama ang kanilang mga kamay, nagbahagi sila ng pagkain sa rooftop habang nag-enjoy sa isa't isa. Habang nangyayari ito, isang video ang naging viral online na ipinapakita si Jane na nagbigay ng ride kay Juan sa bisikleta. Kinabukasan, pumunta ang parehong babae sa opisina at dinala ni na Jane at Juan ang mga bata sa bisikleta para ihatid sila sa trabaho. Sa opisina, binigyan ni Goling si Juan ng drawing sa kanyang kape bilang regalo na maingat na inilagay ni Juan sa kanyang tasa. Nang dumating si Juan, natanggap rin niya ito. Nakita ni Mr. He ang viral video at nagalit habang nag-enjoy sina Mr. Blue at Juan, sinusubukan ang kanilang bagong apartment at muling binuhay ang alaala ng pagkabata. Samantala, inimbitahan ni Goling si Juan sa isang malapit na restaurant. Sa susunod na eksena, galit si Goling at sinaway siya. Bakit mo iniisip na kayang bilhin ka ng pera? Ang halaga mo ay hindi para ibenta.
Naintindihan ni Juan na tunay niyang minamahal si Jane at ayaw niyang maging pabigat. Sa sandaling iyon, dumating si Jane at hayagang inihayag ang kanyang pagmamahal kay Juan sa unang pagkakataon at dinala siya ng maayos at sweet. Napansin ni Juan ang pasensya at pag-aalaga ni Jane at naunawaan niya ang lalim ng kanyang pagmamahal. Sinimulang isa-isahin ni Jane ang lahat ng paraan na ipinapakita niya ito. Pumupunta siya para sunduin si Juan sa trabaho, naglalaan ng oras para sa kanya, gumagawa ng kape, nag-aalaga sa kanya. Tinanong niya, hindi ba ipinapakita ng aking mga kilos na mahal kita? Dahil sa labis na damdamin, sumagot si Juan sa isang halik. Sige, ipapakita ko rin sa'yo sa pamamagitan ng aking mga kilos na mahal kita. Samantala, nag-iinuman sina Elaine at Goling at tumanggi si Elaine na ibahagi ang kanyang lokasyon kay Goling. Iginiit ni Juan na kunin nila siya kahit papaano. Nang makita ni Jane kung gaano siya nagmamalasakit, naunawaan niya na tunay na gusto siya ni Juan. Habang umaalis, sinubukan ni Mr. Blue na makialam at hawakan si Juan, ngunit pumasok si Jane upang protektahan siya. Magulo ang damit ni Juan sa gulo, kaya binigyan siya ni Jane ng kanyang sariling damit na isuot. Nanatiling tense ang muod ni Juan dahil tinukso siya ni Goling at sinubukang pukawin ang selo sa pamamagitan ng pagbunyag ng mga romantikong kwento tungkol kay Blue. Pinawi ni Jane ang galit ni Juan at tiniyak sa kanya, pinakalma ang kanyang emosyon. Napansin din ni Juan na isang litrato nila ni Jane ay lihim na inilagay bilang wallpaper na nagpapatunay na tunay na gusto siya ni Jane. Sa kabila ng lahat ng drama at pakikialam, ang kalmadong disposisyon, pasensya, at protektibong kilos ni Jane ay nagpapatibay ng tiwala at damdamin ni Juan para sa kanya. Ngayon, pumunta silang dalawa sa beach, pinag-uusapan kung dapat bang ipahayag ni Juan ang kanyang nararamdaman sa salita o ipakita ito sa pamamagitan ng kanyang kilos. Naniniwala si Mr. Blue na ang pag-ibig ay hindi lamang ipinapahayag sa salita, at kahit ang isang pagsisisi o confession ay hindi laging kailangan. Ang tunay na mahalaga ay ang mga aksyon na ginagawa mo para sa iyong kapareha. Ngunit naramdaman ni Juan na dapat ding ipahayag ang pag-ibig sa salita. Samantala, malinaw kay Mr. Blue, sa pamamagitan ni Goling, na nakaroon na rin ang tatlo ng puntahan ni Goling ang bill. Kumpirmado ni Mr. Blue na ang babaeng ito ay hindi tuso o gold digger. Maingat niyang inayos ang lahat upang maipahayag niya ang kanyang pagmamahal ng taos puso. Kasabay nito, kinausap ni Blue si Jane. Relaxed at medyo nahihiya, sinabi niya na hindi niya kayang ipahayag ng buo ang kanyang pagmamahal sa salita lamang, at ang kanyang mga aksyon ang tunay na nagpapakita kung gaano niya siya pinahahalagahan. Ngunit iginiit ni Jane na mahalaga ang verbal confession. Samantala, nakatagpo ni Elaine si Goling habang nag-swimming at nagpasya silang mag-inuman ng magkasama. Noong nakaraan, nang pumunta si Juan sa bahay niya para sa hapunan, aksidenteng nabasag ang isang showpiece. Si Jane, na natanggap ito bilang regalo mula sa kanyang kapatid, ay nakaramdam ng emosyonal nang makita itong nabasag. Nagawang ayusin ni Juan ito at ibinalik bilang regalo sa kanya, na labis ikinatuwa ni Juan. Nakapture ni Meng at Jane ang mga litrato at video nito at ipinadala kay Mr. Blue. Napansin ni Juan ang mga kilos ni Jane, kung paano siya inaalagaan, sinasundo sa opisina, naglalaan ng oras sa kanya, gumagawa ng kape, at pinoprotektahan siya. Tinanong ni Jane, hindi ba ipinapakita ng aking mga aksyon na mahal kita? Bilang tugon, hinalikan siya ni Juan at sinabi, sige, ipapakita ko rin sa pamamagitan ng aking mga aksyon na mahal kita. Samantala, nasa isang meeting sina Mr. Blue at Jane at wala sa opisina, na sinubukang samantalahin ni Goling. Ipinahayag ni Goling na si Juan ang fiance ni Mr. Blue at malapit na ang kanilang kasal. Nagpatugtog siya ng video upang sirain ang reputasyon ni Juan, na nagbigay sa lahat ng impresyon na siya ay mistress ni Mr. Blue. Nagpakalat din si Meng ng mga chismis. Kumonekta si Mr. Blue sa company server at nilinaw na siya ang presidente at huling otoridad. Ipinagtanggol niya si Juan, ipinakita ang video kung saan malinaw na magkaibigan lamang sila ni Jane. Formal niyang inihayag na si Juan ay hindi lang receptionist, kundi siya rin ang kanyang girlfriend. Matapos malinis ang lahat ng hindi pagkakaintindihan, pumunta sina Juan at Jane sa beach, nag-enjoy sa piling ng isa't isa. Labis-labis na masaya si Juan dahil piprotektahan siya ni Mr. Blue nang hindi iniintindi ang iba pang bagay. Samantala, ipinakita si Jane na nanonood ng live stream kung saan sila ni Juan ay magkasama. Hindi siya natuwa rito. Pagkatapos, tinanong ni Mr. Blue si Juan kung magiging partner niya siya para sa party. Pumayag si Juan. Nag-shopping sila at tinulungan siya ni Jane pumili ng napakagandang damit. Pagkatapos, nag-business trip si Juan kasama si Mr. Blue.
Sinundo siya ni Jane matapos ang shopping, binati ng magandang gabi at dinala siya sa bahay. Sa araw ng party, dumating ang lahat kasama ang kanilang mga partner. Sumali rin sila sa mga laro sa Kids Land kinabukasan, kung saan nakilala sila ng lahat. Sinubukang makipagkita kay Juan ng mag-isa si Albert upang humingi ng tawad. Sinabi niya na matagal na siyang sinusubukang makipagkita, ngunit sumagot si Juan na iniiwasan niya siya dahil nakapag-move on na siya at nakahanap ng taong mahal siya tulad ng pagmamahal niya sa kanya. Taos puso namang humingi ng tawad si Albert, ngunit hindi ito nakaapekto kay Juan. Pinatawad niya ito at sinabi na maaari silang manatiling magkaibigan. Labis-labis na nagalit si Meng at nagtanong, inayos ba ng pamilya mo ang blind date ninyo? Sumagot si Jane na hindi siya seryoso sa kanila at hindi niya pinapansin ang kanilang plano. Sabi ni Mayong, dapat ipinakilala mo ako sa pamilya mo para opisyal nating maumpisahan ang relasyon natin. Ito ay labis na ikinagalit ni Juan. Gusto pa nga niyang umalis sa korte. Walang sinuman ang pinayagang makakita sa kanya dahil lahat ng lalaki doon ay nakatingin na ngayon kay Juan. Nahihiya si Juan at sinabi kay Blue, pinagsisisihan ko na hindi kita mas kilala ng maayos. Pinatahan siya ni Blue, usapin lang ito ng panahon. Kilala mo na ako ng 3 taon at mananatili ka sa akin ng higit sa 30 taon. Makikilala mo rin ako ng maayos. Sa sandaling iyon, naalala ni Jane ang mga lumang alaala. Noong nasa paaralan, siya ay nahulog ang loob sa isang babae at tinulungan niya ang babaeng iyon na makuha ang kanyang gusto. Ngunit kalaunan, napagtanto niya na ang babae ay hindi talaga kung sino ang ipinapakita niya. Nagkukunwaring inosente lamang siya at kalaunan ay aalis din. Gustong patunayan ni Jane ito kay Juan at sa huli, inayos nga ng babae ang lahat kasama si Jane. Ngunit ang makita siya noon ay labis na nakasakit sa kanya at kalaunan ay nagkaroon sila ng mabigat na pagtatalo. Sinasabihan siya na kahit gwapo at marunong sa babae, mali ang kanyang pamamaraan. Ito ang naging sanhi ng malaking alitan sa pagitan ng dalawang kapatid na hindi kailanman ganap na naayos. Samantala, dumating si Juan sa bahay ni Blue upang ipaalam ang kanyang day off. Nagluto si Blue ng maraming pagkain. Ang kanyang pagluluto ay kamangha-mangha. Pagkatapos kumain, lumabas si Juan upang ilakad ang kanyang aso, ngunit nawala ang aso. Labis-labis na nag-alala si Blue. Bago pa man siya makapagsimula sa paghahanap, nag-message si Goling na siya ang kumuha ng aso. Dumating din si Meng ngayon na kumakatawan sa isang kilalang celebrity manager. Sinabi niya kay Jane na gusto nilang makipagtulungan sa kanya, pinupuri ang kanyang live streaming. Ito ay talagang inayos ni Mr. He bilang isang uri ng patibong para kay Mayang. Ipinaalala ni Guling kay Jane na ang aso ay kasama niya ng 3 taon, ngunit ang lisensya ay nakapangalan sa kanya. Kung gusto niyang mabawi ang aso, kailangan niyang makipag-ugnayan kay Meng. Agad na tumanggi si Jane, sinasabing wala na siyang kailangan. Ngunit sa loob, labis siyang naiinis. Alam din ni Juan ito. Kasama niya ang aso ng 3 taon, at ngayon, ang lahat, pati ang mga laruan at gamit ng aso, ay nagpapaalala sa kanya ng panahong iyon. Pagkatapos, dumating ang pagkakataon ni Juan na makita si Jane. Dinala siya ni Mayong sa celebrity manager na ipinaliwanag ang ilang kondisyon ng kontrata. Isa sa mga kondisyon ay mananatili siyang single sa buong kontrata. Tinanong nila kung ang lalaki mula sa viral video ay ang kanyang kasintahan. Tumanggi siya. Kailangan niyang pag-isipan mabuti kung pipirma siya sa kontrata, dahil ito ay isang career trap para sa kanya. Sa gabing iyon, dinala ni Jane si Juan sa hapunan at tinanong, gusto mo ba ako? Nakita ko ang love letter mo. Sumagot si Juan, iyan ay mula pa sa universidad at nakapag-move on na ako. Kaibigan lang siya. Mayroon na akong minamahal ngayon at dito ako umiibig. Pinayuhan din niya si Elaine na ipahayag ang nararamdaman niya sa kanyang crush. Gusto niyang iparating na alam na niya ang lahat at nagpapanggap na hindi lang niya alam. Kung ibinahagi niya ang lahat sa balita, maaaring tinanggal pa siya ni Jane mula sa Zoom ng mga kaibigan. Nagalit ng husto si Mr. He at sinabi, hindi mo na kailangang sabihin ang lahat ng ito. Sumagot si Elaine, pakiusap, iwan na natin ang project na ito sa kumpanya. Magbibiyahe ka at si Juan ay sasama rin. Tapusin na natin ang kompetisyon at mag-focus na lang tayo ng maayos sa susunod na project. Kaunti namang nagdadalawang isip, kinausap ni Mayong si Jayan at napagtanto niya na naniniwala si Jayan na kung mahal mo ang isang tao, hindi mo dapat itago ang relasyon. Kung hindi mo ito maipapahayag sa iba, paano mo tunay na mamahalin, iniisip ni Mayong. Nagsimulang magtanong ang sarili niya kung gusto niyang maging sikat na personalidad o manatili sa buhay ni Jayan. Samantala, hindi maayos na inaalagaan ni Going ang aso.
Madalas masakit ang ngipin ng aso dahil hindi niya nasusunod ang tamang lakad at schedule ng banyo. Isang araw, sobrang pagsabihan niya ang aso kaya ito tumakbo palayo sa bahay. Kailangan pa ni Mayong na lumabas at hanapin ito. Kasabay nito, pumunta si Blue sa isang site para sa isang tawag at hinarap ni Mr. He si Juan doon, humihingi ng paumanhin sa kanya ng personal. Sinabi niya, kinokolekta ko ang lakas ng loob upang harapin ka. Totoo na una ay gusto kong gamitin si Albert para makuha ang project, pero kalaunan, naging napaka-espesyal mo sa akin. Salamat, sagot ni Juan, anuman ang itinago mo sa puso mo, hindi mo ako sinaktan. Anuman ang ginawa mo ng maayos. Marami akong magagandang alaala tungkol sa iyo. Sa tuwing may nangyari, nandoon ka bilang kaibigan. Ginawa mong espesyal ang maraming araw ko, pero marahil hindi tayo nakalaan para maging magkasintahan. Nang nagustuhan kita, hindi pa tamang panahon. At ngayon na gusto mo ako, hindi pa rin tama ang timing. Sumagot si Jayan, masaya rin ako para sa iyo at gusto kong palaging magkasama kayong dalawa. Nagpasalamat si Juan at nagbigay ng payo, kung may nagmamahal sa iyo, pahalagahan mo sila. Huwag mo silang hayaan na umalis. Ngunit naramdaman ni Jayan na baka takot ang namamayani sa kanyang damdamin at tama nga iyon. Samantala, nagpasya si Jewelry na lisanin ang kumpanya ni Mr. He at iniwan ang isang liham sa kanyang mesa bago umalis. Pagbalik nila mula sa biyahe, nalaman ni Juan na nawawala ang kanyang aso. Kasabay nito, habang hinahanap ito ni Goling, nagkaroon siya ng aksidente at nabangga ng kotse. Napagtanto ni Jayan na napakabihira ng tunay na pag-ibig. Ang taong matagal niyang hinahanap ay nasa harapan niya mismo. Sa una, dali-dali siyang nagpunta sa apartment ni Juan para makita siya, ngunit nawalan siya ng lakas ng loob at naupo na lang sa labas ng kanyang gusali. Napansin ni Hurley siya sa pamamagitan ng bintana, ngunit hindi niya tinawag at tahimik na umalis. Samantala, nakatutok si Juan sa pag-aalaga kay Goling at nag-aalala kung bakit hindi nag-aalaga si Blue sa kanya. Nag-aalala siya, iniisip na baka kunin ni Blue si Goling. Ngunit maayos si Goling, lahat ng kanyang mga organo ay malusog at mabilis siyang nakabawi ng malay. Samantala, naaalala ni Elaine ang bawat maliit na bagay na ginawa ni Blue para sa kanya, kung paano niya ito inalagaan, pati na rin ang regalo na dinala niya mula sa kanyang biyahe, ngunit hindi nagkaroon ng lakas ng loob na ibigay. Lubos na nag-aalala si Blue para sa kanyang aso at hinahanap ito sa online. Dumating ang ina ni Juan para hanapin ang aso. Sa una, siya ay mahinahon at maalaga, pagkatapos ay sinabi kay Juan, ibalik mo ang aso. Sa tingin ko, puno na ang puso mo ngayon. Ngunit sumagot si Juan, masaya ako kung nasaan ako. May magagandang kaibigan ako at espesyal na mga taong pinapahalagahan ko ng lubos. Sabi ng kanyang ina, sige, ipakilala mo sila sa akin bukas. Habang hinahanap ang aso, sa wakas ay nahanap ito ni Juan. Sa parehong oras, natanggap din ni Blue ang impormasyon tungkol dito. Nakikipaglaban si Juan sa bagong may-ari upang mabawi ang kanyang aso nang dumating si Mr. Blue at sa wakas, nakuha niya ang kanyang aso pabalik. Lubos siyang masaya. Tinanong ni Juan kung maaari niyang makilala ang kanyang ina bukas. Gusto niyang ipakilala ang lahat sa kanyang ina, ngunit sinabi ni Elaine na marami siyang trabaho sa opisina at kailangan ding makita si Goling. Hindi natuwa si Juan rito at hindi sinabi sa kanyang ina ang tungkol dito. Kinabukasan, pagdating ng kanyang ina, nandun din sina Jayan at Mayong. Napansin ng kanyang ina ang pagbabago kay Juan at nagustuhan ito ng lubos. Natagpuan niyang mabait si Juan sa kanyang mga kaibigan at natuwa rin siya na nagluluto si Juan para sa kanya. Lahat ng alaala sa pagkabata ni Juan ay nasa paligid ng bahay at natuwa ang kanyang ina sa nakikita niya. Samantala, muling nakabawi ng malay si Goling at tinatanong ng kanyang ina kay Juan kung may espesyal na tao siyang gustong ipakilala. Sa mismong sandaling iyon, tumunog ang doorbell. Dumating si Mr. He upang maghatid ng isang bagay sa kanyang kapatid. Nakita siya ng ina ni Juan at agad na na-impress sa kanyang magandang hitsura at kaakit-akit na personalidad, iniisip na perpekto siya para sa kanyang anak. Agad niyang inakala na siya ang nobyo ni Juan. Habang nakikipag-usap si Juan kay Blue, ikinukwento niya kung paano siya minsang lubos na umiibig sa kanya at nais siyang pakasalan. Inamin ni Blue na totoo iyon, ngunit sinabi niya, nang iwan mo ako 2 taon na ang nakalipas, binitiwan ko na iyon. Ngayon, ang taong mahal ko ay nasa aking tabi. Maaaring hindi niya ako masuportahan sa pera tulad ng ginawa mo, pero masaya ako. Nagtipon-tipon ang lahat para sa hapunan. Napansin ni Juan na ang kanyang ina, na medyo materialistic,
ay na-impress at patuloy na nagtatanong kung bakit hindi magbukas ng sangay ang kumpanya ni Blue para sa kanyang anak. Samantala, nare-realize ni Juan na nagustuhan talaga ng kanyang ina si Blue para sa kanya. Hindi nagtagal, ipinaalam ni Mr. He kay Blue na dumating na ang ina ni Juan na nagpakanerbiyos sa kanya ng kaunti. Tinanong ni Juan ang kanyang ina kung kailan sila magpapakasal na ikinagulat ni Juan. Dumating si Mr. Blue sa pinto at ipinakilala ang kanyang sarili bilang nobyo ni Juan. Sa pag-uusap, nalaman ng ina ni Juan na nagtatrabaho siya bilang receptionist sa kumpanya ni Mr. Blue. Nagalit siya at kinwestiyon ang kakayahan ni Blue, ngunit sinabi ni Mr. Blue na masaya siya na nakikita si Juan na masaya sa ginagawa niya, kahit na hindi iyon ang gusto ng ina. Iginiit ng kanyang ina na dapat ay mag-aayos siya ng malaking trabaho para kay Juan upang makapagsimula muli sa kanyang karera. Nagkaroon ng maliit na pagtatalo si Juan at ang kanyang ina dahil tumanggi si Juan na makipagkita kay Jayan. Sinundan siya ni Mr. Blue, sinusubukang pakalmahin siya at tinanong kung bakit hindi niya sinabi na dumating ang kanyang ina. Ipinaliwanag ni Juan na gusto niyang sabihin niya ang hindi at putulin ang lahat ng ugnayan sa iba dahil hindi niya kayang makita ang kanyang nobyo kasama ang iba. Matagumpay na napakalma ni Mr. Blue si Juan. Tinanggihan ni Juan ang alok ng manager dahil may nobyo siya at ayaw niyang itago ang relasyon. Ipinaalam niya ito kay Mr. He na nagbigay sa kanya ng mga tagubilin noon. Sinabi ni Mayong kay Jayan na nagpasya siyang huwag pirmahan ang kontrata, na kinilala na ang pinakamahalagang natutunan niya sa buhay ay ang kanyang pagmamahal kay Blue. Gayunpaman, tinanggal ang single clause upang maaari niyang pirmahan ang kontrata. Ginanap ng ina ni Mr. Blue ang isang interview sa kanya tungkol sa plano sa hinaharap, binibigyang diin na gusto niya ang anak na babae ay maging independent at hindi nakadepende sa asawa o nobyo. Nangako si Mr. Blue na patutunayan ang kanyang sarili. Inamin ni Juan ang kanyang pagmamahal kay Mr. Blue, humihingi ng tawad sa hindi niya paghingi ng ganitong damdamin mula sa kahit kanino noon. Inamin ni Mr. Blue na mahal niya siya, ngunit noon ay may iba pa siyang iniibig sa kanyang puso. Mas mainam para sa dalawa na wakasan ang kanilang relasyon ng maayos nang walang masasamang alaala. Samantala, bumuti ang relasyon ni na Mr. He at Jayan. Masaya si Mr. He dahil nagpakita si Jayan ng sakripisyo para sa kanya at napatunayan ang tunay niyang pagmamahal. Nilaro ni Jayan si Mr. He na nagbiro na kung kailangan niya ng hipag, siya lamang ang tatanggapin. Sa opisina, nakatanggap si Mr. Blue ng masamang balita. Umalis si Gowling sa lahat ng shares na nagdulot ng problema sa pananalapi. May isang trader na nag-leak ng impormasyon ng kumpanya. Bumili muli si Mr. Blue ng lahat ng shares, ngunit nanatiling may problema sa cash ang kumpanya, kaya napilitang umatras sa isang bidding project. Ipinahayag ni Gowling na isasara niya ang kabanata ng Blue sa kanyang buhay at babalik na lamang sa susunod na linggo. Sinabi niya kay Mr. He na mahal niya siya, alam ang lahat ng kanyang gusto at ayaw, at ini-order pa niya ang paboritong kape nito. Nag-dinner si Juan kasama ang kanyang ina at nalaman na na-ospital si Mr. Blue dahil sa stress at sobrang trabaho, sanhi ng problema sa pananalapi ng kumpanya. Naramdaman ni Juan ang pagkakasala sa stress na hindi niya sinasadyang naidulot. Nagpasya siyang makipagtulungan kay Jayan para muling itayo ang kumpanya. Pagkalipas ng 3 araw, gumaling si Mr. Blue at natuwa si Juan nang makita siyang gising na. Masaya rin si Mayong at Jayan sa kanilang samahan. Pumunta si Mr. Blue para makita ang kanyang ina na naunawaan na siya ang pinakamahusay na katuwang para kay Juan at nagpasya na buong pusong suportahan siya. Nilagdaan ni Albert ang kontrata sa kumpanya ni Mr. He. Matapos makamit ang tagumpay, unang pinuntahan ni Mr. He si Elaine na ginamit ang password ng kanyang bahay bilang kaarawan ni Mr. He na nagpapakita ng kanilang closeness. Tumanggi si Elaine na maging kaibigan lamang, gusto niya ng buong status bilang girlfriend o wala. Sa huli, opisyal na naging magkasintahan sina Mr. He at Elaine. Kahit na humarap ang kumpanya sa krisis sa pananalapi, sinimulan nila ang isang childhood relief api ng magkasama. Dumating ang isang mayamang binatang sikso para pondohan ito na nalutas ang kanilang problemang pinansyal. Samantala, patuloy na tumatawag si Mr. He at tinanggal ang mga hindi kailangang kontak. Ngunit hindi ito naging issue dahil nagtitiwala sila sa isa't isa. Sa wakas, naging maayos ang buhay pag-ibig ni Mr. He. Si Juan at Jayan ay masaya, naghanda ng sorpresa, nirebisita ang mga kanta mula sa kanilang mga araw sa paaralan, at nagwakas ang kwento ng masaya.